pagdinig na ito sa labas ng Kongreso dahil malinaw ang sinasabi ng ating saligang batas. Ang soberanya ay nagmumula sa taong bayan. Ilan sa mga dumalo sa konsultasyon ang naniniwala na hindi political dynasty ang problema ng bansa kundi ang talamak na korupsyon. Wala po sa local ang maraming problema. Ang problema nandyan sa national government. Ang political dynasty po ay hindi po problema ng bansang Pilipinas. Ang gawan niyo po ng solusyon kung paano po masusugpo ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Hindi po kami narito upang magtakda ng pasya. Narito po kami upang makinig. Bukas ang kapulungan sa lahat ng tinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Dagdagan Balita News Update. Nagsimula na ang konsultasyon sa taong bayan kaugnay ng isinusulong na anti-political dynasty bill sa House of Representatives. Isinagawa ang unang public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na pinamumunuan nila ng Del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong sa Carmona, Cavite. Umabot na sa 24 na panukalang batas ang naihain sa Kamara na layong ipagbawal ang sabay-sabay at sunod-sunod na pamamahala ng magkakamag-anak sa gobyerno. Sinabi ni Adjong na bago ang public consultation ay nagsagawa na ang komite ng 2 pagdinig kung saan ay masusing tinalakay ang mga legal at konstitusyonal na batayan ng panukala. Dagdag pa niya na maging ang mga praktikal at procedural na usapin sa pagbabalangkas ng batas na ito ay kanilang ginawa. Ipinaabot din niya sa kaalaman ng mga dumalo ang pagkonsulta sa mga scholar, legal advocates at maging sa Commission on Elections hinggil sa anti-political dynasty bill. Dinala po namin ang pagdinig na ito sa labas ng Kongreso dahil malinaw ang sinasabi ng ating saligang batas. And I quote, "Sovereignty resides in the people." Ang soberanya ay nagmumula sa taong bayan. Ngayong araw, hindi lang kami narito para magsalita, kundi para makinig. Ito ay pagdinig mismo sa boses ng mamamayan sa isang usaping tumatama sa pinakaugat ng ating demokrasya. Iba't ibang sektor ang nakilahok sa public consultation na kinabibilangan ng mga opisyal at empleyado ng barangay, youth organizations, academe, scholars at iba pa. Ilan sa mga dumalo sa konsultasyon ang naniniwala na hindi political dynasty ang problema ng bansa kundi ang talamak na korupsyon lalo na sa mga namumuno sa gobyerno. Wala po sa local ang maraming problema. Ang problema nandyan sa national government. Bakit hindi natin higpitan ang korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno, DPWH, DepEd, DEA? Walang issue sa flood control ang political dynasty, kundi nandun sa national. Ang political dynasty po ay hindi po problema ng bansang Pilipinas. Ang problema po ng bansa natin ay korupsyon. Dapat po ang mga magbabatas ang gawan niyo po ng solusyon kung paano po masusugpo ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Bagaman hindi personal na nakadalo sa public consultation, sinabi ni House Speaker Faustino Bogie III sa kanyang video message na ang mga konsultasyon ay bahagi ng paninindigan ng Kamara na ang mahalagang batas ay dapat binabalangkas sa pamamagitan ng bukas at tapat na pag-uusap. Alam po namin na kasama ang isyung ito ang iba't ibang mga pananaw, karanasan at saloobin. Kaya't hindi po kami narito upang magtakda ng pasya. Narito po kami upang makinig. Bukas ang kapulungan sa lahat ng tinig mula Luzon, Visayas at Mindanao sa mga sumusuporta, sa mga may mga pangamba at sa mga nagnanais ng magsusing pag-unawa sa panukalang ito. Ang malinaw po,
seryoso ang kapulungan na isulong at ipasa ang isang makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty. Dagdag pa niya na naninindigan sila na mas magiging matatag ang batas kung ito ay daraan sa totoo at malawak na konsultasyon sa mga mamamayan. Sa mga darating na pag-uusap, amin pong hinihiling ang maging bukas, mahinahon at magalang ang ating talakayan. Makinig tayo sa isa't isa. Unawain natin ang iba't ibang mga pananaw at sama-sama nating buuin ang batas na tunay na sumasalamin at sa tinig at mithiin ng ating taong bayan. Itinakda ng komite ang susunod na public consultation sa Cebu, Mindanao at Cagayan de Oro City.